upang matubos niya tayo. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon mula sa sinagoga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay ni Andres at Simon. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyanan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noong di inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaanihan ng demonyo at nagkatipon ng buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalayas siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa isang ilang na puok at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at ng kanyang mga kasama. Nang siya'y matagpuan, sinabi nila, "Hinahanap ko kayo ng lahat." Ngunit sinabi ni Jesus, "Kailangan pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum." At nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon sa Kristo. Nung nabalitaan na ni Simon Pedro na may sakit ang kanyang biyanan, ay kaagad na isinangguni ito kay Jesus. Bagamat ang sakit ay isang uri ng lagnat. Pero of course, nung tayo ay nasa pandemic, ang lagnat ay senyales ng virus. So, pero kalimitan, mga kapatid, sa aking karanasan bilang isang pare, sa matagal ko ng panahon na iniimbitahan pumunta sa ospital para i-anoint ang may sakit, kalimitan sa aking naging mga karanasan ay hindi sa lagnat ako tinatawag. Tinatawag ako kapag mamamatay na ang isang pasyente. Kasi yun yung parang nakaugalian ng mga tao na kapag sinabi ng doktor, tumawag na kayo ng pare. So ako naman, nagmamadali, papunta doon, no? Si Father, no, pumunta doon. Uy, andyan na si Father! Sabi ko, dumating lang ako, nag-iiyakan na kayo. Bakit? Ano nangyari? Dumating lang ako. Hindi po kasi Father, kasi nandyan lang po kayo. Eh, ito, nandito na nga ako. Mamamatay na daw po yung aming ano. Huwag nyo namang itapon sa akin ang blame, no? Dahil dumating ako, mamamatay may sakit. Kumbaga sa ano, ako na lang yung kahuli-huli ang hinahantay at mananagot na ng hininga yung may sakit. Kaya minsan ayoko pumunta, ayoko, baka masisipa. Kaya't binago ng simbahan yung pangalan ng pagdalaw sa may sakit at yung papapagaling na may sakit. Na dati, extreme unction. Extreme. Yung pinakahuli na pwedeng gawin para isalba ang may sakit, pero patay pa rin. Kaya banalita na, rite of anointing the sick.
at inihahabilin sa lahat ng mga Kristiyano. Huwag naman tawagin ng pare kapag panghuli na siya. Unahin naman si Father. Katulad ni Pedro, inuna niya si Jesus. Nung nabalitaan niyang mayroon ng fever yung kanyang mother-in-law, agad-agad isinahuli kay Jesus bago pa lumala ang sakit. Kaya ito ang nangyari sa ating ebanghelyo sa hapong ito. Pero meron isang twist doon sa nangyari sa ating ebanghelyo sa hapong ito. Nung pumunta na si Jesus doon sa biyanan ni Simon Pedro, ang kaagad na ginawa ni Jesus ay lumapit siya sa may sakit, which is usually what we do kapag bumibisita kami sa may sakit. Minsan kami lang sa silid o doon sa kanyang bed, no? And then ang unang-unang gagawin ng pare ay hahawakan yung kamay ng may sakit. Parang to give assurance, I am with you in your suffering. Hindi ka nag-iisa. Iba pala ang ibig sabihin ng paghawak ng isang pare na inordinihan, na kaagapay ni Jesus sa pagpapagaling ng mga may sakit. Yung palang paghawak ni Jesus sa kamay ng biyanan ni Simon Pedro ay ang paghawak ng Diyos sa kamay ng isang may sakit. At dahil ang Diyos ang bumisita doon sa taong may sakit at humawak ng kamay, ay nararamdaman ng taong may sakit ang presensya ng Diyos. Ito pala yung dahilan kung bakit kailangan maging tao ang Diyos. Ito pala ang dahilan kung bakit si Jesus ay kailangan bumaba dito sa ating mundo upang sa kanyang paghawak sa atin at sa mga tao na naging kaagapay ni Jesus sa pagpapagaling ng mga may sakit ay makaranas at maramdaman ng may sakit na ang Diyos ay bumibisita sa kanya at ang Diyos ay nandoon upang siya ay pagalingin. Pagkatapos na hinawakan ni Jesus ang biyanan ni Simon Pedro, ay kaagad tinayo ni Jesus. Tinulungan itong umalis sa kanyang kinararatayan, sa kanyang higaan, at ito ay pinatayo. Tanda ito na gumaling na ang taong may sakit. At ang nagpagaling sa may sakit ay ang Diyos. Mga kapatid, nung bata pa tayo, kapag tayo ay umiiyak, kapag tayo ay niyakap na ng ating nanay o ng tatay, kung sino man sa pamilya, tumatahan ng isang bata. Kasi nararamdaman niya yung love. At ganun din si Jesus. It is an expression of love. Sabi nga, it is an expression of empathy. Yung empathy is a combination of holding the hand and at the same time, pagyakap sa isang tao na merong karamdaman. Hindi ba sa mga kapag kayo ay bumibisita, para bang nakasanayan na kapag dumadalaw ang bisita sa isang taong may sakit sa ospital, ang unang-unang gagawin ay hahawak sa kamay ng may sakit. At yung may sakit, parang ayaw na bumitaw. No? Kasi kapag bumitaw ang isang tao na may sakit, ay hudyat ito ng kanyang pamamaalam. Hindi ba't sa huling sandali ng buhay na may sakit, lahat gustong humawak doon sa kamay ng taong na nag-aagaw buhay. Ibig sabihin, I am with you in your suffering. Hindi ka nag-iisa. At kung panahon na, oras na kailangan siyang bumitaw, bibitaw at bibitaw siya sa iyong kamay. Pero at least, bago man lang nangyari yun, ay naramdaman niya na ikaw ay kasama niya hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Pero si Jesus, hindi huling sandali. Walang wakas. Sapagkat kanyang muling binuhay, kanyang pinagaling ang isang taong may sakit. Pero sabi ko nga may twist. Kasi sa unang parte ng ating ebanghelyo, si Jesus ang naglingkod sa taong may sakit. Hinawakan niya yung kamay, binisita niya, hinawakan niya yung kamay, pinatayo niya at kanyang pinagaling. Yun yung kanyang uri ng paglilingkod. Ano yung twist?
Pagkatayo ng babae, ang unang-una niyang ginawa ay maglingkod kay Jesus. Siguro pakainin, no? Makipag-usap, no? And then, hindi lang sa bagay na yun. Sumunod ang babae kay Jesus sa lahat ng lugar na kung saan ay pumupunta si Jesus. Ano ibig sabihin nito? Siya ay naglingkod kay Jesus. Para bang sinasabing, yung taong pinaglingkuran ay ngayon ay siyang naglilingkod. Mga kapatid, maraming tao na ang ating ipinagdasal upang sila ay gumaling. Maaring miyembro ng ating pamilya o maaring tayo mismo ang nanalangin kay Jesus. Pagalingin mo lamang ako, Jesus, magsisimba ako na walang mintis. Kung gusto mo araw-araw pa. No? Nasa ano po siya? May checking of attendance. At kaya siguro minsan ang nangyayari, bumabalik yung sakit. Kasi sinabi niya kay Jesus, Lord, talaga namang naglulupasay pa ako. Talagang best in drama, no? Talagang makita ni Jesus na ako talagang kailangan ito pagalingin. Pero nakalimot. Nakalimot doon sa kanyang pangako sa Diyos. Na siya ay magsisiba daw, hindi na daw siya magsasalita ng hindi maganda, hindi na daw niya aawayin yung kanyang biyanan, hindi na daw niya aawayin yung kanyang mga kaibigan. Lahat ng sinabi, walang ginawa. Kaya ang nangyari, kawawa naman yung taong pinagdasal. Natuluyan. Binawi ng Diyos. Of course, it does not always happen that way. Pero, you can never tell. Hindi natin masasabi. No? Kasi ang Diyos hindi kailanman nagkukulang sa atin. Tayo ang nagkukulang sa Diyos. Kaya mga kapatid, tandaan natin, watch out. Kapag tayo ay humiling sa Diyos, kung ano ang iyong pinangako, gawin mo. Huwag kang magbibitis. Naku, hindi na ako iitig. Parang hindi ako ready. Lord, baka naman pwede Gcash na lang o PayPal. Watch out. Baka ma-hack yung account yun. So mga kapatid, kapag humiling tayo sa Diyos, ibibigay naman niya yun sa iyo. Pero kung ano yung pinangako mo sa Kanya, gawin mo. Yung taong pinaglingkuran ay siya ngayong naglilingkod. Huwag tayong mimintis. So, ipapanalangin niyo pa ba ang inyong biyanan? Maganda man ang ugali ng biyanan natin o hindi, anak pa rin siya ng Diyos. Kailangan natin siyang paglingkuran. Kailangan natin siyang idalangin. Kasi ang Diyos hindi namimili sa mga tao na nais niyang pagalingin. Mga kapatid, kung tayo man ay nanalangin sa Diyos at ipinagkaloob ng Diyos ang ating kahilingan, tayo ay maglingkod sa Kanya. Katulad ng ginawa ng biyanan ni San Pedro sa ating Ebanghelyo sa hapong ito. Amen. Magsitayo na tayong lahat, sabay-sabay natin payag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos ang pamilya sa lahat. May gawa na langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, sa anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya ng si Espiritu Santo. Pinanganak sa Galilea, pinagpasabi ng Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, na nasa pinararoonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na muli, umakyat sa langit, nalulutod sa kanan ng Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat, doon na walang